What can you say on this picture? Ano po ang masasabi po natin sa picture po na ito? It's a proposal. Proposal po, no? Nagpo-propose yung lalaki sa kanyang nobya. Kamakailan po, nag-viral po yung isang proposal. Ewan ko kung napanood po nyo, sila po ay 10 years na po magkatipan. Nag-propose po si guy doon sa girl. Sa katotohanan po, ginawa po yun sa Bible study. Kung nakita nyo po. At ang sabi po ng girl, it's a no. No, niyak po siya. No, alam mo naman, napag-usapan na natin yan. Niyak po yung babae, tapos tumakbo sa isang kwarto. At samot-sari po ang reaksyon ng mga netizen. Ewan ko kung nakita nyo po yun. Taas ang kamay na nakakita. Samot-sari, no? Kasi sabi po nung nabasa ko, pag pogi, yes. Pag hindi pogi, no. So, ang daming nag-react. Ang daming nasaktan, no? Sabi sa mga comment, 10 years na, hindi pa ba kayo sure na kayo na? No? Baka may may something, may problema, no? So, nag-viral po yun, mga kapatid. Maraming nalungkot, maraming nasaktan. At pagkatapos, naglabas po sila ng second video. At ang sabi nung magkatipan, sabay-sabay po sila nagsabi na, it's a prank! Prank lang pala yun. Samot-sari na naman po ang reaksyon ng mga netizen na mahigi na lang, prank pala. Yung iba naman, ano ba naman yan? Na-prank nyo kami. Kahit yung mga kasama sa Bible study, yung mga pastors nila, mga kaibigan, na-prank. Marami po ulit mga reaksyon. Pero isang bagay po ang natutunan ko sa pagmamahal po ng Diyos sa atin. Walang prank. Sino pong naniniwala ng pagmamahal ng Diyos? Totoo, wagas, at walang kapantay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para po sa Panginoon, sa lahat ng lumalapit sa Kanya, sa lahat ng mga nagnanais dumulog sa Panginoon, sa Diyos po, never, pakisabi po, never. Never po siya magsasabi ng no. Kasi sabi po sa salita niya, ang lahat ng sa Kanya lumalapit ay hindi niya pagtatabuyan. John 6:37. Ano pong sabi dito sa pangalawang salita? And whoever comes to me, I will never cast out. Lahat ng sa Kanya lumalapit. Lahat ng sa Kanya dumudulog. Kahit sabihin mo na ang dami mo ng atraso, ang dami mo ng pagkukulang, marami ka nang nagawa, at napakalayo mo na sa Panginoon, pakihawakan yung katabi mo. Hindi ka niya kayang tanggihan. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Pero isang bagay lang po ang hindi niya kayang gawin. Yung tanggihan niya, yung tao na lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit na sabihin ng tao sa kanyang paligid na wala nang second chances yan, marami ng traso yan. Sa Diyos po, He is the God of second chances. Pag lumapit ang tao sa Kanya, kahit ilang beses ka na tinanggihan ng ilan, pero sa Panginoon, hawakan mo rin yung katabi mo, hindi ka niya tatanggihan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya tatalikuran. Can we say hallelujah? Well, ang topic po natin ngayon ay nasa series pa rin po tayo ng Fruit of the Spirit. Pakisabi po, peace. Pakisabi sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Pakisabi sa likod, yung mga nasa likod.
peace tayo. Kapayapaan ay sumainyo. What is peace? Ano nga ba ibig sabihin ng kapayapaan? Ano nga ba ibig sabihin ng biblical meaning of peace? Iba kasi ang pagkakahulugan ng mga taga-sanlibutan pag pinag-usapan kapayapaan. Sa sanlibutan, pag pinag-usapan kapayapaan, yung rest in peace. Rest in peace. Sa kanila, yun ang kapayapaan pag umuwi ka na sa Panginoon. Sa kanila, ang kapayapaan pag wala kang problema, pag wala ka sa digmaan, wala ka sa Iran, wala ka sa Middle East. Ang kapayapaan sa kanila kapag marami kang pera, marami kang pagkain. Pero sa Biblia, ano nga ho ba ibig sabihin ng kapayapaan? Pakibasa po, peace is not the absence of trouble. Ang kapayapaan po sa Panginoon, hindi po yung pag walang trouble, walang problema, nandun ang kapayapaan. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos, kahit may trouble, kahit may pagsubok, kahit may pinagdadaanan ka, you still have peace of mind. You still have peace in your heart. Can we say amen? Ang sabi po dito sa sinulat ko, what is peace? Peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Jesus said in His Word, sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, in this world, you are going to face trouble. Sabi ng Panginoon, pinaunan niya na sa Kanyang mga alagad, sa mundong ito, na hindi perpekto, makakaranas kayo ng mga pagsubok. Sino pong agree dyan? Pero ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, ano po ang pangako ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon sa Kanyang mga salita, makakaranas ka ng trouble, may mga wars, may mga problems, but the peace fruit, kasi fruit po pinag-usapan natin dito, no? The peace fruit is the result of God's presence in your life. Yung palang kapayapaan, ito ay bunga po na ang presensya ng Diyos nasa iyo. Pakitapik niya ng malakas yung katabi mo, nasa iyo presensya ng Diyos. At dahil ang presensya ng Diyos ay nasa Kanya, may result yun. May bunga yun. Dahil ang presensya ng Panginoon nasa iyo, you have peace. May kapayapaan ka na bigay ng Diyos. This is not dependent on any situation or circumstances. Ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa atin, hindi po nakabase po sa sitwasyon. Hindi nakabase sa sitwasyon. Oy, dami kong pera ngayon, may kapayapaan ako. May pera ka man o wala, you still have peace. Malakas nga na amen dyan. Amen. May love life ka man o wala, you still have peace. Amen. Hindi nakadepende sa sitwasyon. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, may pagsubok man, may problema man, o wala man tayong problema, we still have peace. Bakit? Kasi yung presensya ng Panginoon, pakisabi nga sa katabi mo, sumasa iyo. Sumasa atin. Taglay nating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano nga ba itong kapayapaan na binibigay ng Panginoon? Ito po ang fruit of the Spirit. Tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang natin sa salita ng Diyos. Galatians 5:22-23. Let us read our passage. 1, 2, 3, go. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ano nga ba yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos? Anong klase po? Tingnan nga muna natin saglit to. Ito po yung kapayapaan na kahit may mga problema, nakakatulog ka pa rin. Sino dito ang masarap matulog sa gabi? Mahimbing matulog. Sino yung malakas maghilik? Ako yata yun. Katulad po ni Daniel, hinagis po siya sa kulungan ng mga leon.
Sa mga leon na hindi pa kumakain, hindi pa nanananghalian, hindi pa naghahapunan, na hindi pa nag-snack. Sa mga gutom na leon, hinagis po siya dyan dahil sa mga maling mga bintang. At ang sabi ng Biblia, sa kulungan po ng leon, sinamahan po siya ng Diyos. Taas po yung kamay na nagsasabing, sinamahan ako ng Diyos. Sinamahan kami ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, yung anghel ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, sumama kay Daniel. At ang sabi doon, hindi po siya kinagat ng mga leon because he was protected by the mighty presence of the Lord. At ang sabi doon sa gitna ng kulungan ng mga leon, ang himbing ng tulog ni Daniel. Yun po yung kapayapaan na binibigay ng ating Diyos. Masarap matulog. Can we say amen to that? Hindi dahil sa wala kang problema, hindi dahil sa walang mga leon, kundi payapa ka kasi alam mo, kayong mag-iina sa pamilya nyo, sa inyong mag-asawa o sa inyong mga apo, alam nyo, the Lord is with us. Palakpakan po natin ang Panginoon. You may now settle down to the presence of the Lord. Ano pa po yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos? Ito po yung kapayapaan na sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 12. Ang sabi po ni Apostol Pablo, I have learned to be abound and to be abased. Sabi ni Paul, natutunan ko ang managana, natutunan ko yung kakulangan. Sabi ni Paul, kahit saan ako ilagay dyan, kasaganahan, kahirapan, masaya pa rin ako. I'm still contented. I still have peace. Sabi po ni Paul. Yun po yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Diyos. Sino po ang nag-aalala ngayon dahil ang taas ho ngayon ng gasolina. Ang taas ng gas, di ba? At habang nagtataasan yung gas, parang nag-worry ang ilan sa atin, ang marami sa atin. Kasunod niyan, pag tumaas ang gas, kasunod niyan bilihin. Pagkatapos, pag tumaas ang bilihin, kasunod niyan, welga. Pagtaas ng sweldo, ang isisigaw naman ng ating mga kapwa manggagawa. Pero salamat sa Diyos, anuman ang kalagayan natin, anuman ang pinagdadaanan ng ating bansa, ng ating pamilya, ng bawat individual, ang sabi ng salita ng Diyos, dahil sa kapayapaan na binibigay sa atin ng Diyos, natutunan natin ang lahat ng ito. Masagana, sa kasapatan, sakto lang, you still have peace. Amen. Alam nyo, yung kapayapaan na yan, yan po yung hinahanap ng marami. Marami po naghahanap niyan. Marami ang naghahanap ng kapayapaan, pumipila sa mga psychiatrists, sa mga psychologists, pumipila sa mga dalubhasa, para magkaroon lang ng kapayapaan. Para man lang sa pagtulog, kahit saglit may kapayapaan. Alam niyo po, marami pong ganyan tao ang naghahanap ng kapayapaan. Yung iba po nating mga kabataan, halos hindi na po umuwi ng bahay kasi napakagulo ng bahay. Sa kanilang tahanan, laging nag-aaway ang nanay, tatay. Kaya naghahanap sila ng kapayapaan sa kanilang mga kaibigan, pero hindi nila matagpuan. Pero salamat sa Diyos. Nasa atin ang kapayapaan dahil nasa atin si Kristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. Palakpakan po natin si Jesus. Ang tanong po sa hapong ito, before we end, before we pray, how to be fruitful. Kasi po yung seed nakatanim na po sa atin eh. Sino po dito tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso? Kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, nasa iyo yung seed.
Nasa iyo yung Prince of Peace. Nasa iyo si Kristo na prinsipe ng kapayapaan. Pero, ang question, paano lalabas ito? Paano lalabas yung kapayapaan sa atin? Una po, hindi po ito mahirap kasi nasa iyo, nasa loob mo, nasa puso mo na, the Prince of Peace. Ang kailangan mo lang i-work out, i-practice mo, ilalabas mo, ihahayag mo. Let me just give you some practical tips from the Word of God kung paano po natin ilalabas itong kapayapaan na ito sa ating mga buhay. Unang-una po, pakisigaw po, prayer. Kung nais mo ng kapayapaan, kung nais mo ng peace of mind, napakalaking bagay po yung prayer. Pakisabi po, there is power in prayer. Pakiulit, there is power in corporate prayer. Kapag nananalangin ka, makapangyarihan yon. Pagsama-sama nagdadasal, mas malakas yon. Amen. Kapag tayo nagpe-pray, lahat ng mga worries, lahat ng mga takot sa ating mga puso, pinapawi yan ng ating Diyos. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Do not be anxious about anything. Huwag kang masyadong mag-alala sa anumang bagay. No? Huwag kang masyadong mag-alala. Magtiwala ka sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang masyadong mag-worry. Papangit ka. Tatanda ka ng mabilis. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ang sabi, hindi ka lang magpe-pray. Yung prayer mo, samahan mo ng, pakisabi po, pasasalamat. Pakisabi po, thanksgiving. Huwag kang magpe-pray na para kang nagre-reklamo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Yung para kang nagre-reklamo sa Diyos, huwag mong gawin yan. O kaya yung para kang may isinusumpang tao, Panginoon, ginawa na ko ng masama niyan, sumpain mo na yan. Oo. Wag. Lalo kang magwo-worry dyan. Lalong paghaharian ka ng negative thoughts and emotions. Pag nag-pray ka, punuin mo ng pasasalamat sa Diyos. Tama? Pag ang panalangin mo, puno ng pasasalamat sa Diyos, ano po ang sabi ng Biblia? Sa verse 7, pakisabi po, promise. Ito po ang pangako ng Panginoon sa mga nananalangin na puno ng pasasalamat sa Diyos. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kita niyo po, nakita niyo po yung turo ng salita ng Diyos. Pag tayo nananalangin na may pasasalamat, bumababa sa atin yung kapayapaan. Pakitaas nga yung kamay mo, sabi mo, Lord, maraming salamat sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Huwag kang magrarant sa social media. Huwag kang makikipag-away. Huwag kang magsasalita ng negative. Negative sa sarili mo, negative sa ibang tao. Nasusundan? Sigawan mo yung katabi mo, wag! Ayun. Nagising. Wag mo gagawin yan. Kundi, manalangin ka lagi ng may pasasalamat. And promise, kapatid, sabi ng salita ng Diyos, you will have peace in your mind. Ano pa po? Number 2, paano pa po tayo magkakaroon ng kapayapaan? Ano pong sabi ng salita ng Diyos?
Be peaceful. Huwag kang war freak. Meron bang war freak dito? Huwag kang magrarant sa social media. Huwag kang troublemaker. Huwag kang lagi makipag-away. May kilala po ba kayo lagi na lang nakikipag-away? Yung isang tao na lagi nakikipag-away, walang kapayapaan yan. Walang kapayapaan yan. Pag maliit na bagay lang, pwede po ba pagpasensyahan na ho natin yon? Pagpasensyahan na natin, maliit na bagay lang eh. Huwag ho tayo lagi makikipag-away. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Wow! Sabi ng salita ng Diyos, yun daw po mga peacemaker, yung laging nakikipagkasundo, hindi mahilig makipag-away, hindi mahilig makipag-debate, makipagtalo. Lalo na sa mga mag-asawa, sino po yung mga mag-asawa dito? Minsan po nakakita po ako ng mag-asawa, ang tanda-tanda na po nila, pero lagi pa rin nag-aaway. Ang tanda na parang walang pinagtandaan. Maliit na bagay, pinag-aawayan. Alam niyo po, hindi po dapat ganon. Mawawala yung kapayapaan sa atin eh. Pag maliit na bagay, pasensya. Lalo na sa kalsada, sa traffic. Wag na wag po tayong sasali sa mga away trapiko, away kalsada. Kasi hindi naman sila mga anak ng Diyos. Tayo po, mga anak kasi tayo ng Diyos. Mga tumanggap tayo sa Panginoon, we are children of God. At napakapangit naman sa mga anak ng Diyos na tayo ay, alam mo yon, high blood, war freak, nagrarant. Wag! Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Amen. Amen. Kapag ikaw mabilis kang magpatawad, mabilis kang makipag-reconcile, mabilis kang magpasensya, maniwala ka kapatid, hindi ka mabilis tatanda. Ang mukha mo, hindi mo kinakailangan yung magpapaayos ka ng mukha sa doktor. Di mo na kailangan yun. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha po bang stress? Mukhang bata? Mukhang malakas? Mukhang may pinagdadaanan? Yung pong mabilis makipagkasundo, yung pong peacemaker, ang gaan ng kanyang kalooban. Ang gaan ng kanyang aura. May kasiyahan, may kagalakan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakita niyo po, kanina nung bago tayo pumasok dito, parang ang bigat-bigat ng kalooban natin. Pero ngayon, tingnan yung katabi niyo, nakangiti, masaya, nagpupuri sa Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo as we end. Paano pa po natin mararanasan ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon? Ang sabi po ng salita ng Diyos, dati po tayong mga kaaway ng Panginoon. Nung hindi pa tayo tumatanggap kay Kristo, nung tayo po ay malayo pa sa Panginoon dahil sa ating lumang buhay, ang sabi po ng Romans, mga kaaway po tayo ng Diyos. Marami po tayong nagagawa noon na labag sa kalooban ng ating Diyos. At dahil alam po natin na mali yung ginagawa natin, kahit may mga nagsasabi, "Uy, okay naman yan, tama naman yan." Pero alam mo sa sarili mo, malayo ka sa Panginoon, wala kang kapayapaan. Pero napansin niyo po, nung tayo po ay nakipag-ugnayan sa Panginoon, nakipag-isa sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Mahirap po lumayo sa Diyos, walang kapayapaan. Mahirap po lumayo sa ating Panginoon, kahit na sabihin na kapalit nun kasikatan, kayamanan, kapangyarihan. Kapag ang isang tao malayo sa Panginoon, wala po siyang kapayapaan. Sino pong agree po dyan? Amen. Ano pong sabi ng Romans? Romans chapter 5 verse 10. For if when we were enemies, ayan dati tayong mga kaaway ng Diyos.
we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, through His Son, Jesus Christ. We are being connected with Him. Nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, we are being reconciled. We shall be saved by His life. Pakisabi po, result. Pakisabi po, impact. Pakisabi po, chain reaction. Ito po yung chain reaction, no? Dati tayong kaaway ng Diyos. Dati po tayong malayo sa Panginoon. Pero nung lumapit po tayo sa Diyos, nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ano po ang sabi po dyan sa verse 1? Therefore, since we have been justified by faith, we have, pakisigaw po, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wow! Doon tayo napayapa. Dati hindi tayo makatulog. Dati lagi tayong takot. Dati lagi tayong nag-aalala. Dati lagi tayong nag-iisip, paano kaya kung kunin ako ng Diyos? Saan kaya pupunta ang kaluluwa ko? Natatakot tayo. Pero dahil sa tinanggap mo ang Panginoon, dahil nasa iyo ang Panginoon, you have peace. Last verse, ano pong sabi ng John 14:27? Peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Sabi ni Lord, yung kapayapaan na binibigay niya ay hindi katulad sa ino-offer ng sanlibutan. Ang mga taga-sanlibutan nag-o-offer din po ng kapayapaan niyan, pero temporary. Temporal peace. Payapa ka lang kapag lasing ka. Kapag punong-puno yung katawan mo ng alkohol, pero pag nawala na yan, mararamdaman mo ulit yung hirap ng problema. Temporary peace, shallow peace, artificial peace. Yung bang mapayapa lang siya kapag andyan ang mga kaibigan niya, nandyan ang kanyang support system. Pero pag wala na, wala na. Pero ang sabi ng Panginoon, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Tanggapin po natin ang kapayapaan na binibigay po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin saglit. Pigit po natin ating mga mata. Damahin po natin ang presensya ng ating Diyos. Ama, Panginoon, aming Ama, lumalapit kami sa iyo, dumudulog kami sa iyo. Salamat, dating malayo kami. Dating itinuturi mo kami mga kaaway. We were enemies of God before. But thank you, God, for your grace, for your mercy, that through your Son, Jesus Christ, we are being restored and reconciled. And Lord, right now, we receive your peace. Tinatanggap po namin ngayon, O Diyos, ang kapayapaan na binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, aming Ama. At hayaan mo, punuin mo ng kapayapaan ang aming isip, ang aming buhay, ang aming tahanan. Na anuman ang mangyari sa aming mundo, anuman ang mangyari sa aming paligid, naghahari sa amin ang iyong kapayapaan sapagkat ang presensya mo, ang presensya ng prinsipe ng kapayapaan ay namamalagi sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen.